Ano ang tunay na problema ni Jake Cyrus? At there was one time, sa Chicago ito, nag-pass out siya, nawala ng ulirat sa pagkalasing. Ay, ganun na kalala. Kapatid na Josh at Bimbi. Ano ang balita dito, Romel? Nako, ang magkapatid ay talagang pinapacheck up daw ng kanilang ina para maiwasan kung ano man ang merong ma-inherit na sakit mula sa kanya. Aba, Ate Christy, milagro na lang daw ang posibleng mangyari kay Von Navarro para makalaya ito. Character actress. Alam mo, ang sama ng ugali. Ating mga kachika, kami po ay paulit-ulit na magpapasalamat sa mga komplimento, sa mga magagandang mensahe ninyo na pinatitigil namin ang ikot ng mundo at ang kalungkutan kapag nagkakasama-sama po tayo. Maraming salamat sa iyo, Romel Chika. Mas maraming salamat po sa inyong lahat. At Morley Alino. Thank you so much. Ang ganda-ganda na naman ang hikaw mo. Yes. At syempre, ito po ang inyong programa. Hindi po amin lamang. Ito ang Showbiz Now! Alam mo yung mga komplimento, walang kabayaran yun na kahit magkano. Totoo naman po. Ang sarap-sarap. Di ba naman? Okay. Ano ang tunay na problema ni Jake Cyrus, a.k.a. syempre, Charis Pempenko? Anong problema? Ako sa nakikita ko sa kanya, ha? Ang nakikita kong problema sa kanya ay siya mismo sa sarili niya. Siya ang problema. Kasi tingnan mo kwento po ito ng mga kapwa natin Pilipino na nakakapanood kay Charis sa maliliit na mga gigs niya at sa mga lugar na pinupuntahan niya. Laging naglalasing, nagwawarla kapag lasing na at nagsisisigaw. At there was one time, sa Chicago ito, kwento ng isang kababayan natin, nag-pass out siya, nawala ng ulirat sa pagkalasing. Ganun na kalala. Nawala ng ulirat, ibig sabihin, Ate Christy, parang syotay? Parang namatay ganon. siya? Kaya nga tumawag ang mga naroon ng 911. Okay. Alam niyo bang ipinasok na, isinilid na siya sa body bag? Diyos ko, nagmistulang patay siya. Di ba, Ate Christy, yung body bag doon sinisilid zipper. Yung zipper. sa mga rescuers, di ba? Naka-zipper. At nung dalhin sa ospital, ni-revive lang at awa ng Diyos, nabuhay siya ulit. Eh, bakit nagkakaganyan kaya? Yun nga ang tanong ko. Ano ang kanyang tunay na problema at nagkakaganito ngayon si Jake Cyrus? Ako, yung isinigaw niya na so parang in-identify. Eto nga yun actually. Yun na yun. Siya na po actually. I want my popularity back. Paano yan ngayon? Mukhang doon nag-uugat ang kanyang mga pag-uugat. Parang hindi niya matanggap na dati-rati ay pinapalakpakan siya. Dati-rati ay kasama niya yung mga international singer. Yes. Pero ngayon, nasa maliliit na gigs. Ito may sinayang niya. David Foster, gumagawa po ng milagro sa buhay at karera ng mga international singers. Miss Oprah Winfrey. Isa pa rin. Ellen DeGeneres. Grabe po itong mga tao na bumak up kay Charis Pempenko nung hindi pa siya nagbabagong anyo. Sinayang niya. Yung premium niya dati, Napakataas. ka ng taas. Tapos meron siyang video na napapanood ko. Kumakanta sa cellphone ang ginagamit, nagbabasa ng lyrics. Ngayon? Meron siyang mga ganung video. Ano, saan yan? Sa Amerika? Oo, maliit na bar. Ay. At may kajubit siya. Na? Ano lang, happy-happy lang din. Ano ba yan? Kasi nakikita ko Ate Christy kay Charis, binigyan siya, biniyayaan siya ng isang Pagkakataon. talento. Pero anong ginawa mo sa talento? Sinayang mo. Hindi mo inalagaan. Ako, kung malalim ang ating pag-iisip at pag-uusapan ngayon, ayokong sabihin na karma. Pero ano mang ginagawa natin sa mundong ito, may balik sa atin ng maraming ulit. Totoo naman Yung yan. kay Nanay Tessie. O ano ba ginawa niya? Ang lola niya na nag-alaga sa kanya, na hindi halos kumakain para lang mapakain ng kanyang apo, mananahi na hinihingi sa kanyang mga kliyente ang ritasong tela para magawang damit ni Charis kapag sumasali sa mga singing At contest. sinasamahan niya sa mga audition. Oo. At maging sa kanyang ina kay Aling Raquel, di ba? Siguro ito yung mga pangyayari na nanggugulo sa kanyang konsensya ngayon. Yung pagtalikod niya sa pamilya niya. Totoo yan. Yung halos magmakaawa na yung pamilya mo, napansinin mo kami, eto kami, pero talagang dinedma mo sila, winalang bahala mo sila. Alam mo, Ate Christy, totoo yung sabi mo, may karma. Oo. At saka yung 2 beses magkasunod na pagpanaw ng kanyang tiyuhin at ng kanyang lola na
na nangako siya na darating siya. Huwag mo nang ilibing. Darating ako, tutulong ako. Pero ang pangako ay napako. Walang nangyari. Hindi man lang siya nakipag-communicate sa pamilya niya. Walang ipinadalang tulong. Yun lahat ng yan. Babawian ka ng mga ganyan. Isipin mo, Charis Pempenko ka. Jake Cyrus ka, sabihin na natin. Tingnan mo naman na nangyayari ngayon. Nasaan yung popularidad na sinusungkit natin noon? Wala. Minahal ka, sumikat ka sa pangalang Charis at talent na Charis. Ngayon, ang kinakanta niya, Diyos ko, ang kinakanta niya, si Lindy, ngayon ang kinakanta niya, Be My Lady. At ang baba ng boses niya, lalaki siya. Okay, sabihin natin, masaya siya sa ginagawa niya ngayon. Okay, sige, masaya ka. Pero hanggang saan yung kasiyahan na yun? At saka, ibinigay natin sa kanya yung ikaliligaya niya na maging lalaki siya. Di ba? Ando na sa kanya yon. Tinalikuran niya yung kanyang tunay na kasarian. Di ba? Ibinigay pa rin natin sa kanya yon at ng ating mga kababayan. Pero meron pala siyang pinagsisisihan, yung popularidad na hawak-hawak niya noon, na siya ang isa sa pinakasikat na female performer na Pilipino. Nasaan na ngayon? At saka ang dami niyang naipundar during time niya ng kasikatan. Ang dami, pero unti-unting nawala hanggang sa naubos lahat. Ang natira na lang yata yung ipinagawa niya sa eskwelahan. Yun na lang. Nagpagawa kasi ng eskwelahan niya na yung isang party din sa may Laguna. Pinaayos niya. Parang yun na lang. Pero yung mga business nila, yung apartment, yung restaurant, yung bahay na binili, wala na. Maski yung sa Tagaytay, wala na rin. Lahat, everything. Nauwi sa wala. Sayang na sayang. At yung mga kababayan po natin na nakakakita kay Charis ay hindi po magsisinungaling dahil wala silang mapapala. At saka sila mismo talaga nangihinayang sa kinahinat na ni Charis, ni Jake Cyrus ngayon. Isipin mo, yung boses niya na pagkataas-taas dati ngayon ay pagkababa-baba na. Anong masasabi mo kay Charis? Namimiss ko na yung pag-iinis mo. Naman siya. Total, nasa Amerika siya. Charis, we are not friends and yet we are not close. May and yet, ha? Sumagot si Charis, same to you. But one thing I would like to say is this. The stardom that you have before is that not... you had before is not yours now. Napakaliteral, Yung kasikatan mo noon ay wala na ngayon. At that's all. Pinaghandaan ko pa naman. Gumanong pa naman ako. Akala ko pa naman mahaba-haba pa yung pondo. And Charis, please sing Pyramid. Wala na, Hindi ba yung lahat ng gumagaya kay Celine Dion, inipon-ipon sa isang vlog? Siya ang pinakamagaling. Ang ganda ng boses niya, Ate Christy. Paano kasi may pinagmanahan naman yan? Yung lola niya, magandang boses ni Mami Tess. Si Nanay? Oo, maganda ang boses niya, kumakanta yan. Si Mami Raquel, maganda rin ang boses niya. Hindi ko naman narinig. Huwag na natin pakinggan. Pero ang hirap ng nararamdaman ni Charis ngayon. Kaya siya lalo yung punto ng pagsisisi. Oo, yun. Natikman niya yun Kalaban niya mismo yung sarili niya. Wala siyang ibang sisisihin kasi. Mas maganda, di ba? Pag nagsisisi ka, mas maganda yung may sinisisi ka. Kasi alam mo yung ginagawa mo pa. Pero ngayon yung sisisihin mo yung sarili mo, hanggang saan? Ang kalaban ni Charis ngayon, hindi na kahit sino. Konsensya niya. Ayun. Ako pinakamahirap na kalaban ng konsensya. Ako, Christy, nakuha ko ngayon, bakit si Charis ay hindi nagparamdam during nang mamatay si Mami Tess. Siguro dahil sa pinansyal. Pinulang na siya ng pinansyal para iabot. Secondly, baka nalungkot na talaga siya ng gusto dahil sa nangyari sa kanya. Ngayon, ang pagkakamali lang niya, sana kahit walang datong, walang pera, yung tumawag ka man lamang. Nagparamdam ka man lamang. Maramdaman nila na wala ngang karir, walang trabaho si Charis. At least, ipapanalangin ka pa ng pamilya mo na... Nagtawid pa rin ang pagmamahal. Yun, Ate Christy. Pero kasi diba, parang kilalang-kilala niya na yung mga tao sa bahay nila. Magpapakita ka, wala ka namang dala. Pwede diba? rin May ganyan, diba? Parang takot. Pero iba pa rin, ang suma pa rin yan sa huli, nagparamdam ka pa rin ng pagmamahal. Totoo yan. Nandun ka pa rin sa pinakamalungkot na punto ng pamilya nyo. At saka hindi mo masisisi ang sarili mo na hindi ko man lang nakita ang lola ko, hindi ko man lang nakita ang uncle ko, hindi ko man lang sila natulungan noong mga oras na yun. Ito yung pinakapangit, hindi siya pwedeng makabawi dahil wala na ang kanyang pagbabawi. Yun naman. Yun na nga Tapos isipin mo, ipinasok ka sa body bag, sa pag-aakala dahil sa pagpapass out mo, ay wala ka na. Salamat sa Diyos, may mission pa siya. Nabuhay pa siya uli. Binigyan pa siya ng pagkakataon na baguhin kung ano man yung mga nagawang pagkakamali. Oo, tama yan. At saka dapat makipagkita na siya sa mundo ngayon. Hindi yung may mga nagmamagandang loob na tao sa kanya, hindi niya binibigyan ng pagpapahalaga. Totoo naman. No, mahirap yung ganon. Sana wag siya kumiwas sa tao.
harapin niya ang tao para makita niya kung ano ang gustong sabihin ng tao sa kanya. Kung paano siya naging matapang Yes. sa pagpapalit niya ng gender, sana ganun din siya katapang sa pagharap sa mga tao. Pag-usapan natin yung pinakabit. Ngayon pwede na natin literal na mapag-usapan. Transgender na siya. Lalaki na siya ngayon. Nagagawa pala yon? Pero Ate Christy, parang pag ginawa yata yun, parang nakaganon lang yun eh. Ay, sundalo na ganun lang ng ganon. Ganun lang ng ganun Oo. yun. Kasi siyempre walang... Parang balat lang yun. Kasi parang walang litid Parang yun. laman na konti na Oo, merong laman, balat. oo. Ganun lang, para may ilang pagdaanan lang ng... Kasi unang-una yung emosyon natin ang nagbibigay ng bitamina para tumaas. Oo, yung chairman para maging masigasig ang chairman. Eh kung wala yung mga dugo-dugo na yun o yung mga litid-litid na yun sa katawan ng isang lalaki. Walang mangyayari kay chairman. Walang mangyayari kay chairman. Diba? Napolyo si chairman. Oo. Paano yun? Yan ang epekto sa kanya. Siguro doon naubos yung kanyang naitatabi, yung naiipon. Wala na rin sila nung huli niyang karelasyon, ano. Ang balita ko, sumama siya sa isang nurse sa Amerika. Baka yun ang naglilinis ng sugat niya. Kanong sugat ba tawag doon? Sugat na hindi naghihilom. Sabi nga nila Ate Christy, mas maganda daw yung Becky na nagpagawa ng Kipay Lalo kaysa doon sa kaysa doon sa lalaki, sa babae nagpalagay ng Nutrills. Nutrills. Ayoko yung kipay. Parang pinagalong shombo yun. Kasi siyempre parang hindi ko ma-imagine, di ba? Di ba pagka tayong mga menchung, o kahit na Becky Luz, pag madaling araw, di ba, Jumi Jihe, Jumi CR, di ba? Sige, mag-gay-linggo tayo Sige. Kahit ilang minuto lang. Oo. Okay, go. O di ba tayo mga gayla, di ba? Chuchu, pagka si Sieralo, di ba? May Telagelia yung Paano Notre Dame. titelag yung niya, yung kipires niya? Kipay- Diba, wala ngang yun, wala ngang juto ever. Oo, wadyo to. Wadyo to, wa emosyon. Diba? Parang hindi bagay salita ng bakla. Ay, hindi ba salita na tayo? Hindi, parang hindi nga sa'yo bagay salita ng bakla. Tsaka aya-aya. Oh. Sinabi mo pa at muli mo pang sasabihin mula sa lingwaheng A hanggang Z sa alpabetikong Koreano. Ay, wow! Diba may mga ganon? Totoo. May mga ganon. Oh. At siya plakang batu. Latch shoes na may takong. Oo, di ba? Ano pa yung sabi? Yes, manas, langganang butas. Oh. Very 80s yan. Naman, palamansuan. Ikaw, naiiwang ka. Naiiwang Ano ka. chua? Ano Gusto namin yung may linya na may rhyme. Etechua, itembang, may I get sus ng Notrimbam. Ba't ba yung Nutribam? Kasi Notrimbam. Tinapay. Oo, tinapay. Ay, lagyan mo ng cream. Oo. Tapos sasabog sa bag mo. Kasi nakabalon-bulon. Ginapay dati, Oo. ngayon jotdog na. Wala nga siyang jotdog. Pero meron. Pinapalitan nga. Lupay-pay. Ako nakakasyoko. Paano natin ibubuk yun? Feel mo? Ibok ng ganun. No. Hello. Ay, yes! Kakalokay nangyari sa kanya. Kalain mo yun, ano? Ay, nako. Kung ang hirap pa naman ngayon, hindi mo nasabi ibabalik ko. Naku, hindi na pwedeng maibalik yun. Wala na yun. Tinangay na ng dagat yan. Yung popularidad na dating hawak niya. Tinangay na ng hangin, masamang panaginip. Pero Ate Christy, hindi natin pinagtatawanan dito o minimenos yung Oo, ginawa niyang naman. paglalagay Wala. ng sarili. Kaligayahan ng niya yun eh. pagkalalaki. Hindi natin mo minimenos dito. Pero itong pagsisisi niya na lagi siya naglalasing, na kapag nakainom na siya ay nagwawarla siya, nagwawala siya, isa po itong punto ng pagsisisi. Maligaya siya, maaari. Pero sa likod ng kaligayahan na yon, meron siyang kalaban ang konsensya niya. Mahirap yon. Kasi isang manifestasyon na yun eh. Magkakaganyan ka, magpakalasing ka, naghahambot ka ng warla-warla ka na kung ano nung ginagawa mo, pinababayaan mo na yung sarili mo, bahala na lang. Ako ang kinatatakot ko dyan, Ate Christy, dahil Yun din na ikinatatakot ng mga kaibigan ko na nakakakilala sa kanila sa Laguna. kilala ko sila eh. Baka sa kanya napunta. Hindi, marami sa kanila eh. No? Huwag na natin pakialaman Oo. yun. Ha? Sa susunod na lang yan. Akala ko talaga hindi ba makialaman. Susunod pa Hindi, pala. kapag lumalim ang problema, pwede natin ipasok yan. Palampasin muna natin yan. Nakakaawa lang si Charis. Ako yung awa sa kanya dahil nakita ko yung panahon ng kanyang pagsikat, yung panahon na talagang parang namumulot lang siya ng pera.
dahil sa kanyang talento na pahiram sa kanya. Pinabayaan niya eh. Nakakapanghinayang. Okay? O kumusta naman ang magkapatid na Josh at Bimbi? Ano ang balita dito? Romel? Ako, ang magkapatid ay talagang pinapacheck up daw ng kanilang ina para maiwasan kung ano man ang merong ma-inherit na sakit mula sa kanya. Kasi tanggapin natin ang katotohanan, kalahati ng dugo ni Josh at ni Oo. Bimbi ay kay Chris. Dapat pag ano talaga yun, Ate Christy, maaaring may namana. O yung mga Yung sakit-sakit mga high na namana blood, yan. diba? Correct. Yung ganon. Kailangan yun talaga tinututukan. Meron naman siyang gagastusin, meron naman siyang pera, at karapatan niyang iayos Oo. ang kalusugan ng kanyang mga anak. Tsaka mas maganda na yan, as early as now, ma-detect kung meron man para ma-prevent. Maaga pa. Parang- Kasi kalahati ng pagkatao ni Diyos at ni Bimbi kanya eh. Diba siya ang nanay, di ba? At tayo natutuwa kasi yung kwento natin nung nakaraang episode ay nadugtungan ni Tita Dolor Guevara. Tinext niya si Tita Dolor Guevara at ang sabi niya, maayos-ayos ang kanyang sitwasyon Ay, ngayon. maganda. Kapag daw Nakaka-happy. hindi siya nakakapag-post at hindi siya nakakapag-text, ibig sabihin nun, hindi kagandahan ang nararamdaman niya. Totoo naman yun. Kahit naman po sino na may sakit, kapag ka wala talaga sa kondisyon na maayos, hindi makagagawa ng anuman. Tatulad ng ating hiling din po ng ating mga kababayan, tanggalin na po natin yung usaping politika dito. Ay nako, sana nga ay magtuloy-tuloy na itong pagbuti ng kalagayan ni Chris Aquino. Basta iwas stress. Yun ang talagang kailangan talaga na iiwasan ng may sakit. At saka marami nang natutuwa, Ate Christy. Pero sabi, hindi pa raw na-start yung chemotherapy niya. Hindi pa raw. Siguro tatapusin po muna yung iba-ibang proseso bago sila magdesisyon na lumipat ng state. From Texas, magka-California sila. Oo, para Diba? doon na lang sisimulan sa paglipat nila. Kasi kung doon sisimulan, tapos ilipat ulit, ibang doktor na naman ang Tatapusin muna siguro yung sa Houston. At may karapatan si Chris na maglibang. Di ba? At Ganun saka naman parang talaga. manghihina si Chris pag hindi yan pipipindot, Ate Christy. Sanay pa Bahagi naman na ng yung- buhay niya yan eh. At bahagi rin ng buhay natin ng cellphone. Kapag tayo nakaharap, di ba, text tayo ng text, nakakapagbigay lakas sa atin yung mga ginagawa natin yan. Bakit nga ba, no? Walang panahon na hindi tayo nakatutok talaga sa ating telepono. Wala na. Lalo sa trabaho natin. Lalo sa trabaho natin. Sa trabaho po namin, kahit madaling araw kapag may nag-text o may panayam na dapat gawin, kailangan po kami sumunod. Kami po ay parang mga doktor on call. Yes. Di ba? Kaya ikaw, ganun ka rin eh, no? May Yes, Ate radyo Christy, ka. sa umaga Kami pa rin, may lamang. radyo, may telebisyon. Pag mulat ko ng mata, radyo agad, shock agad, report agad. Alas 4 ng madaling araw. Oh. Galing-galing mo. Hindi ka na natutulog. Buti naman tayo, alauna. Oo, hindi na siya tutulog ngayon, no? Tapos meron pa akong 7:30, live uli yun. Anak, ito lang sasabihin ko sa'yo. Iisa lang ang buhay. Una mong bigyan ng pagpapahalaga ang sarili mo. Ang pera kinikita yan. Mawalan ka man ng isang programa o dalawang programa, may darating, may magbubukas ng pintuan para sa iyo. Yung kakayanin mo. Pero ang buhay, iisa lang. Maliban na lang kung pusa ka. Alam mo, narinig ko yan. Sabay silang nagsalita niyan. Si Tita Eva yun. Pinagtulungan nila akong sabihin na ang Pero buhay. meron akong hindi makakalimutan. Atin na lang yun. Ginawa mo. Atin na yun. Alam mo ba, tapos na yung taping natin. Siyempre, mga 7:30, 8, uwian na tayo. Hanggang makarating ako sa bahay namin, ikaw ang iniisip ko. Hindi ko alam kung ilang bahay yung dinaanan ko, kung ano yung mga lugar na dinaanan namin. Ang isip ko po, mga kachika, na kay Morley Alinio. Kasi minsan lang po ako talaga maging saksi sa ganong katinding pangyayari na hindi ko na po sasabihin. Atin na lang yun. Oo naman. Oo naman. Pero, Oo. Pero makikita niyo sa comment box po namin kung anong ginawa niya. Diyos ko, grabe, Oh, yun na. grabe. Nakakatuwa lang ang buhay, no? On call, para tayong doktor. Tama. At wala tayo, walang karapatang mga tuwiran, di ba? May nagaganap sa bahay natin, kailangan nating tumupad sa ating sinumpaan tungkulin. May masakit sa atin, iinuman lang ng gamot, tuloy na naman ang laban. Magmamarites pa rin. Alam mo, ang dami kong komento natanggap, yun dahil dun sa nakaraan nating episode. Tuwang-tuwa kami, marites na marites talaga kayo. Nasa Pilipinas kami ngayon, sabi ni Lara May. Tsaka ni Leslie Grace at Vincula. Grabe kayo talaga, nakahahawa kayo. Nakakahawa naman talaga yung pagiging marites. Oo, dumidikit-dikit pa. I'm sure pag ano na,
Bukod sa lahi-lahi, Oo. Alam mo, nakakahawa. mayaman at mahirap, mga edad, sinungaling ang magsasabi na kahit minsan lang isang panahon sa kanyang buhay, hindi siya naging marites. Ay, naku, magpakatotoo tayo, ha? Mm. Di ba ganun yun? Yes. Sa buhay ng mga mayayaman, and you know what, kumadre? You know what happened to their house? Pagmamarites yun. Bakit nga social sila pag ganyan-ganyan sila? Mga kubiyata sa bang, alam mo mga rin. Oh! Sige nga, mag-uminglis ka nga. Oh, ako to. You know, Marit, what is the latest news about Sharon Cuneta? What about? Oh my God, she is now super thin. What did she do? I don't know, maybe... Kita mo, marites ka. Diba? Diba? Oh, di O diba, sasagot naman ako. Pero mas mayaman ka. Oh. Oh yeah? Really? That must be the reason. What do you think? I think so. Maganda lang. Siyempre, di ba may mga mayayaman? Ay, pero... Ba't dating Diba, yung mga mayayaman? diba yung mga milyonaryo pagka Mm. nagmamadyo, hinahalo, and you know what, kumadre? Did you know that ganito, ganyan? And then, who's with whom? Tapos kumuha na. Oh, before that, todas. And then I get, boom! Boom! Wala akong mabalaman dyan ng todas at pong na yan. Do you know who's the creator right now of Chu-Chu-Chu-Chu? Who's the lang? May ganon Oo. Querida. Pirida. At saka ito naman talaga, sa totoo lang to na, di ba? Sa lahat ng mayayaman dyan, ang marami talagang mga nagaganda. Mga chika. Oo. Tapos sila yung magsalita, ay nako, pinalayas daw ang mga muchacha. Oo, tayo kasambahay. You know what happened? Pinalayas ang mga muchacha. Que barbaridad, que lastima. I will not do that to my to You my will never maid. do that to your maids. Yes, never. Kita mo, pinagdadamutan. yung Yun unang... po yung ibig sabihin namin sa mga marites. Lahat po tayo, marites tayo sa totoong buhay. Magkakaiba lang po tayo ng atake, ng paraan ng pagsasabi ng pagiging marites. Oo. Kaya taas-taas lang po ang amay ng mga marites dyan. Oo, yan. Paano ang marites sa tondo? Marites? Ala, marites lang, ganyan Hindi, lang. paano magsalita ang mga marites sa tondo? Uy, Mare! Si kumaring nakita mo ba? Naku, may kasama na naman. Ay, sino yung kasama? Naku, yung kumpare mo. Nagtsorbahan dun sa gilid, sa eskinita. At saka yung nakabili ng ref, I'm sure. Utang. Makukuha na naman siya sa mayaman sa natin, pagbabayad. Christy, paano yun, halimbawa? Nakita niya yung magkumpare, tapos nagtsorbahan. Ngayon, yung babae ay kaibigan ng pinagchichikahan mo. Paano mo sasabihin niyo sa kanya? At sa kanya yan. Did you know what happened to your guy and the girl? What happened? I'm sorry, I cannot just tell you because you might get mad at me. Please tell me, promise. I won't get mad. Will you be able to take care of your emotions? Yes, I will. What if you discover that your guy and your comadre are playing music together, good music together? Gaganito lang na. Really happy for them. Oh, happy for them. Di ba may mga ganun na, di ba? Pero sa mahihirap, ginawa niya yon. Ako, mamaya, makikita niya. May mura yan pag mahirap. May makikita mura. niya. May mura. Makikita. Talagang totoo ba Pero yan? basa-basa. Ay, medyo hindi ako basa ng konti. Damit lang yan. Pero mahirap mayaman ka man, nagchichismis. Lahat tayo, Marites. May kanya-kanyang lang level. Ano ba pinakamabenta ngayon? Di ba? Chismis. Ay, oo. Kasi ito ang libre. Saka ito yung sinasabi na habang nagdarahop daw po at naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Dahil ito po, sabi mga libre, pinakamadaling escape. Ay. Oo, pagtakas Totoo. sa realidad. Eh yung iniwan natin yung topic ni Diyos at ni Bibi. Kasi nga, nagpa-check up naman daw na sila. Na-check up na yun. Na-check up na daw na Tapos na yun. Alatang-alata na magbobong na baro na tayo. O go! Sige. Ano? Okay. Ate Christy, milagro na lang daw ang posibleng mangyari kay Von Navarro para makalaya ito. Kasi marami mga naglalabasa na Ate Christy na wala na raw ang ABS-CBN. Wala na po proteksyon kay Von Navarro. Wala na rin tulad ng pinag-usapan natin. Si Laila de Lima, si Senator Laila de Lima. Nakakulong. O, tigit sa lahat. Hindi ganun ako kakumpirmado pero may nakausap ako, Ate Christy, na nagsasabi at nagdidiin na totoo daw yung mga akusasyon.
Pero ang nakakapagpagulo naman sa isip ko na sana nga ay matugunan ng kampo ni Denise Cornejo yung sinasabi ni Attorney Alma Malyonga na yung January 17 tapos January 22 ay hindi nagtugma. Perjury kasi yon. Perjury. Kapag ikaw ay nanumpa sa korte, dapat panindigan mo. Pag binago mo, pwede kang kasuhan ng perjury. Pero sabi naman ni Attorney Ferdy Topacio, nagkaroon daw ng pagkakataon na mabawi yon ni Denise. Kaya nga, ang Court of Appeals binaligtad, ni-reverse yung desisyon ng DOJ. Di ba? Opo. Ang nakakaloka lang, ginagawa na rin vlog itong kaso niya eh. Kaya kung manonood mo, mapagtatanto mo na ang mga, alam mo na yung sino. Binabalansin na nila. Na makikita mo talaga na parang may tulog. Napakasakit nito kapag ka nangyari yung mga napapanood Oo. natin. Na ang nagsasalita po ay mga abogado. Oo. Hindi naman mga ordinaryong taong walang alam sa batas. Kasi parang meron silang nasisilip na meron daw merito yung kasong isinampa Isa yun. ni Denise Cornejo. At doon, Ate Christy, sa nakausap ko, masyado daw nadihado si Denise Cornejo dito sa sitwasyon. Sinong Denise? Si Denise Cornejo. Si Denise Cornejo. Ano ang tama? Derek o Derek? Dirik. Okay, si Denise Cornejo. Denise. Denise Cornejo. May sinasabi Ate Christy na totoo daw yun. Sorry po, wala po akong alam doon at wala ako doon sa pinangyarihan. Tayo naman ay nag-o-opinion Nag-opinion lamang. lang. Pero may nakarating sa akin, Ate Christy, na talagang nagre-react siya. Sinasabi niya, hindi alam ng mga tao kung ano ang totoong nangyari. Huwag daw natin masyadong dinudurog si Denise sa mga pagsasalita na kumakampi tayo ng kay Bong Navarro. Kasi kawawa naman daw si Denise kung hindi mapapakinggan yung sinasabi Kanyang panig. niya. Tayo naman po ay hindi pumapanig kay Bong Navarro. Ang atin lamang po na isinalaysay nung nakarang episode natin ay kung paano namin nakilala si Bong bilang katrabaho. Totoo naman po. Sabi nga po namin, may pauna na po yun. Hanggang uli sinabi namin, labas po yung kasong kinasasangkutan niya. Opo. Di ba? Dahil artista lamang po si Bong Navarro kaya namin na pag-uusapan dito. Tapos showbiz na. At saka yung pagkilos ng kanyang mga kasamahan sa Showtime, Ang nakikita ko talaga, si Jong Hilario, kitang-kita ko yung itsura ni Jong na talagang sobra siyang nalulungkot. Kasi naman ay sabay sila nagsayaw. Sabay sila. Pero yung buong Showtime wala pa daw dumadalaw doon. Isa sa kanila sa Showtime. Panay pang lang sa text, pinaparating nila kay Tanya. Pero meron kasi mga tao na sa halip na makita ko si Vong na nakakulong, mas gusto ko na parang pumanaw. Ako ayokong nakikita na nakahiga sa kabaong ang isang mahal ko. Maliban sa pamilya. Bukod sa pamilya. Pero yung nakapiit, naghihimas rehas, mag-uusap kayo, may nakaharang na rehas, na abot kamay nyo lang ang isa't isa, pero merong harang sa pagitan nyo. Diba? Bigat sa kalooban. Ate Christy, i-share ko pa rin yung sinabi ng source ko, Ate Christy, na sobra daw sakit ang naramdaman ni Denise ng mga panahong halos pagbintangan siya na masamang babae. Iniyakan daw ng gusto ni Denise to at hindi daw alam ni Denise kung ano ang gagawin niya na para linisin ang pangalan niya. Maisalba yung pangalan niya. Kaya yung source nga natin nagsabi na sana daw maging fair tayo sa lahat ng ating mga gagawin at sasabihin. Kami sinabi ko naman, dito sa ating programa, napaka-fair po namin. Napaka-fair po. Parehas po kami. Kagaya ngayon po, dun sa nakarating na balita sa akin, yung sitwasyon na sinabi niya sa akin, ibinabahagi ko rin po ngayon yung sinabi sa akin ng isang taong very close o alam na alam ang kwento nitong At saka, sa dulo po nito, kumbaga, wala po tayong magagawa kundi magbigay ng opinyon ng ating mga sapantaha. Po pwede nga pong may panigan pa tayo kung tutuusin Pero sa kaduluduluhan, hukuman pa rin po ang huhusga sa kung sino ang tama at sino ang mali. Bendikasyon para sa isinasakdal at doon naman sa nagdemanda, talagang ganun, kailangan harapin natin ang katotohanan kung wala talagang totoo sa yung ibinintang. Antayin natin ang mga proseso kasi dinadaan talaga nila sa proseso ang lahat-lahat. Lalabas at lalabas. Matagal pa to? Dati kasi nung unang lumabas kasi ang kaso may nalalaktawan. Ngayon talagang iniisa-isa nila kaya masusing pa. Nasa agahan pa lang po tayo hindi pa tayo napupunta sa pananghalian. May hapunan pa tayo. May midnight snack pa tayo. Marami pa tayong aabangan. Sobrang layo pa po nito. Pero pansamantala, si Bong Navarro po ay nandun na, nagdurusa na sa loob ng piitan. Di ba? Ayun. Sino ba kasi yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Ay nako, maraming salamat. Tutok na tutok din itong ating pintor na Pilipino, si Louie Tolentino at ang kanyang mahal na si Pearl Hernandez. At ang amin pong kasama sa panulat, isang patnugot ng pahayagan, Eugene Asis. Kapatid, maraming salamat sa support
suporta. Thank you sa inyong lahat. Okay, go! Sino ba yan? Eto nga. Ito yung actress na hindi naman siya kasikatan, kumbaga character actress. Okay. Alam mo, ang sama ng ugali. Ay, ganun katining yung salita mo, talaga ang sama ng ugali. Yes, Ate Christy. Agad-agad naman masama. Naman talaga, sobrang ugali nito. Kung makapag-chismis to sa kapwa niya at kung makapagsalita to, mega lait niya yung mga kapitbahay niya. Ay, lala. Nanlalait. Oo. Ano yan, nilalait din siya. Eto nga yun, di ba? Dati kapitbahay ko yan. Ay, nako, first hand. Kapitbahay ko yan. Ay. Pag dumadaan ako doon sa bridge over troubled water. Oh! Doon yung balay China niyan. Saan yung balay chine niya doon? Nagtahan. Sa Bridge Over Troubled Water by Simon and Garfunkel. Like a bridge. Yan. Alam mo sa bahay nila, nung may mga racket yan, Ate Christy, ang dami niya mga display na food. Food? Yes! Mga dilata. Ay, Display. Ginagawang pantry yung bahay. Pero hindi namimigay. Ay. Pakita lang niya yun. Ano naman nagpapakahirap siya lang nagpamigay niya lahat. At kamag-anak mo, nanghihingi, nagugutom, di ba yan? Mali yun. Oo. Hindi lang yan. Pati yung mga kapitbahay niya, chinichismis niya din, Marites. Nakiso ganito, namangungutang sa kanya ng ganito, kaysa ganito. Kita mo ba, di ba, napaalis sila doon sa lugar na yon? Nalipat yan Oo. Hanggang doon, dala pa rin ang pagiging chismosa at pagiging masama ng ugali. Ay. Angin. Ito ba yung character actress na hindi lang kontrabida sa harap ng camera kundi sa totoong buhay, nanunugod daw? Salbahe nga, Ate Christy, pag may narinig siya, Masama na ugali, salbahe pa. pag may narinig siyang chismis, mahilig mag-chismis. Pero pag siya ang chinismis, Oo, galit na galit na galit na. Ay. Nagkakandaduling na sa buwisit. Ay, matador. Teka muna, ang tanong namin ni Romel, may karapatan ba siyang manghusga o mangchismis dahil maganda siya? Parang hindi masyadong maganda. Hindi masyado. Dalawa Walang itinatagong Dalawa lang ang pagpipilian, nanay. Maganda o tsaka? Parang doon ako sa chap. Tsakadal. Oo, tsakadal. Oo, tsakadal na sa mga paugali. Napapanood ko ba siya dati sa isang nagtapos na serye? Yes, Ate Christy. Alam ba, iniyak-iyakan pa nga niya yun para mapasama siya doon eh. Ay, ganun ba? Di ba? Kasi nga walang-wala na siya noon. Pero bumabalik Siya pa nga natira doon na matibay no? Oo. Ay, kasi mabait kasi yung ano nun eh. Kaya talagang pag... Naawa siguro. diba? Taratitat kasi siya eh. Oo. Baka naman nakalulong ng toroto. Ewan ko, basta sabi nga, di ba, may kasabihan, kapag walang magawang magaling. Kapag Nakakaloka. Bakit kaya siya ganun? Siguro pagtingin niya pa lang sa salamin, sa umaga pa lang. nagagalit na siya. Mirror on the wall. Ano yung sasabihin niya? Mirror on the wall. Who's the beautiful among them all? Parents of them. Ay, siguro na kaya ganun siya. Dahil reverse mechanism niya sa sarili niya. Parang ang tawag doon? Tama ba ako doon? Defense mechanism. Defensive. Defense mechanism. Para wag mapansin yung itsura, nagmamaldita. Oo, para pangungunahan niya lahat yon. Sana ang akin Ganon ganon. Ganon ba talaga yun? Oo. Uunahan na kita. Di ba Titi- parang oo. ganon? Uunahan na kita kaysa ako pa ang maunahan mo. Siyempre, pag ditirayan ka, ay, matitap, ay, wala pa man din akong ginagawa, ano na to. Karaniwan ganon. Defense mechanism ang tawag ko. Ako sa akin, sana huwag siyang maging ganon. Kumbaga, ang may papayo ko lang sana ay dahil nanggaling ka din naman sa wala at hanggang ngayon naman siguro wala pa rin talaga. Ay, sarado na yung ano. Oo. Yung wag na balon. Huwag na magmaldita. Kasi mga nakarating sa ating mga chick, nagmamaldita, naninigaw, nanlalait ng mga kapitbahay, nangaaway. Ang pangalan ba nito, international ang dating? Parang international. Ano ba to? Parang yung pangalan ba niya? Isang international female singer. At saka isang... Yung apelyido niya ay isang boxer. Ganun, oo. Sikat na mo. Nasikat pareho. Oo, pares na sikat. Oo. So parang singer at saka Yun! May nakaano na kaya itong artista? Ano? Kabanggaan. palagay ko hindi siya pinapatulan. O namimili din siya. O baka ayaw siyang patulan talaga. Oo. Isa pa yun. Oo, kasi hindi naman kasi siya, di ba? Hindi ka patol-patol. Hindi sikat. Yun ang sabi mo Binulong eh. ko na nga, sinigaw ko pa.
Pero, binigyan siya ng mahabang role dun sa Anet. Taan. Oh. Sa ano? Sa Provenzano. Kung wala ka na maintindihan, kung wala ka nang May masilayan. tatanong ako, lumilipad pa ba si Darna? Yan! So, alam na natin kung sino ite. Alam na. Nakakaloka. Mm-mm. Di ba dapat pag hindi nakaganda na itsura, bawi ka sa Oh, ugali? yun dapat. Walang mangyayari kapag ka hindi na ano ite, hindi pa ano ang ugali, paano na? Kapag maganda mukha mo, Nega-nega. okay lang na maging masama ugali, pero hindi. Dapat ugali talaga eh. Dapat kahit maganda ka, maganda pa rin ugali mo. Kahit pangit ka, maganda pa rin ugali mo. kasi Importante gaganda kasi yung ugali eh. Gumaganda kapag ka ang ugali ay maayos. Totoo naman. Oo, di ba? Blessed are the cross-eyed. May cross-eyed. Pinaganda mo. Sabi yung mga halo ng madyong eh. You two, you better stop that. Because blessed are the cross-eyed. For they will see God twice. Ay, siguro Talo kayo. malaki na rin kumita to, Nay. Bakit? Doble kita eh. Ay, Romel! Grabe ka naman! Ay, naku, ano ba dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo para alam niyo po ang kwentuhan dito sa SNS. At syempre, i-hit po ninyo ang notification bell Ayan. at para makapag-receive po kayo ng bagong upload naming video dito sa show. Ayan. Ayun. Ay, Diyos, sarili mo, napataas ng pataas. Ay, grabe, sobra. Thank you so much. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik po ninyo ng aking vlog. Ayan, Morley Alinio, ito ang tundo. Kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa mang panig ng mundo. Siyempre po, thank you so much, Romel Chica. Maraming salamat po. And, Morley. Thank you. At ito po ang ating programa. Ito ang Showbiz Now!